ka-clear ito ha, may matagal na tong video. Alam natin buhay pa to si Copper Silapid. Alam ko na din natin to. Pero kung hihimay-himayin natin, parang minsan mag-isip ka, sino ba talaga yung may interest, no? Sa buhay nitong si Copper Silapid, ha? Sige, pakinggan natin to mga clear, pakinggan natin. Okay. Administrasyon ni Digong nyo at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Mark. Diba mga clear, this is what? September. Ayan, ito yung date. September 26, 2022. Mga clear. Pero, diba, ito mga sinasabi ngayon ni Copper Silapid, that's 2022. Pero, nakikita nyo ito talaga yung nagiging daan. Ito yung nagiging direksyon ng mga Duterte. Diba? Yung para matanggal sa pwesto si Pangulo, September, kakapanalo pa lang nila. Mga ka-clear naman, 3 months, June, July, August, September, 3 months pa lang. Gusto nang agawin talaga yung pwesto. Kaya nung hindi umare, hindi nangyari dahil nga mukhang, kaya ba sila nagalit? Kaya speaker, at the time speaker, Romualdez, dahil hindi umubra yung plano. Well, nagtatanong lang tayo mga ka-clear kasi sa ngayon wala naman tayo nakikita na sa akin po wala akong nakikita na walang ibang kung nakikita nag-aambisyon sa pagkapangulo sa ngayon kung hindi ito si VP Sara. So di ba mga ka-clear, ibig sabihin may pinanghuhugutan yung galit ni VP Sara kay Speaker Romualdez kasi mukhang nahadlangan yung balak. Kaya yun ang sinimulan niyang awayin by telling na tambaluslos, ambisyoso. Kung iisipin natin mga kaklira, kung iisipin natin ngayon, sino ba yung nag-aambisyon talaga? Ang dali kasi magpahid ng kasalanan ng iba. Lalo na kung sila ang nagsasita, yung mga DDS. Parang, ayoko naman lahatin ha mga kaklis. Siguro may matitino naman na DDS. Yung mga hardcore. O doon na lang tayo sa hardcore na DDS. Nandun yung kahit na alam mo na mali yung kwento mo, alam mo na walang pinagbabasehan yung kwento mo, pero ang lakas pa rin makagawa ng chismis, ng intriga, ng walang basehan. Pero dito mga ka-clear, iisipin mo September 2022. Ka-elect pa lang, kauupo pa lang. Pero bakit si Copper Silapid, ito na yung nasasagap na balita? Or ito na yung nararamdaman niya before? Diba? Actually, sabi ko nga parang, kung di ako nagkakamali, before the elections, parang ito na yung nabanggit niya na may balak na mag-Gloria 2.0 Hinahanap ko lang yung video mga clear Pero since anyway, ito naman ay September 26, 2022. Bago siya nasawi. Kasi ang alam natin, October 3 yata siya 2022. Diba? Pinas lang. So, ito ba'y may kinalaman sa kanyang ibinunyag? Mga clear. Kasi parang siya lang yung malakas ang loob noon na magbunyag ng ganito. Diba? So, tuloy natin. Natin na nyo Ulitin natin ang konti. Sige. Ni Digong nyo at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako. Diba? September 2022 pa lang to mga clear. Pero meron na siyang nakikinikinita na aagawin yung pwesto kay Pangulong Marcos Jr. Diba? Kaya ang pinili, lumalabas ngayon na kaya talaga nag-slide down para sa VP ay para mas mahaba ang maging panunungkulan kagaya ng kay Gloria Macapagal-Arroyo. Parang ganun ang lumalabas mga kaklir. Mga kaibigan, katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto ay si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto, tingin ko, itong pakiramdam ko, kaya na syempre walang si Kapersi. Tingin ko, meron talaga siya naaamoy, mga kaklir. Meron na siya nasagap na balakin. No? At binubunyag niya dito. At hindi natin alam kung meron ba siyang tinamaan, meron bang nagalit sa kanyang binunyag na ito. September 26 lang ito, mga kaklir. Tapos, pinas lang siya October 3, 2022. Diba? Kay Bongbong Marcos, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Sapagkat hindi na kailan pa man dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae, mga kaibigan. Alam naman ninyo yan.
Ngayon, Well, anyway, sinasabi ko lang. Kasi, admitted dito, si dating Pangulo Duterte, may nakita ko kanina eh. Sabi niya parang, VP Sara is the worst enemy. Parang gano'n eh. Teka lang, hanapin ko lang mga Kristana pala, kinuha ko na para dito. Parang gano'n ang sabi. Hinahanap ko lang ha. So, hanapin ko na lang yung mga Kristana. Hindi ko siya kinuha dahil, hindi ko napansin ito nabanggit ni ano eh. Kailangan. Sinabi niya yun eh. Parang masamang kaaway. May binanggit siyang ganun eh. Kaya nga ito na topic tungkol doon sa pagpapatalsik eh. Kaya, ito ba yun? Ay, hindi. Kaya ito, kaya natanggal si Pantaleon Alvarez, mga kaklir. Diba? Dahil pinilano ito ni VP Sara at the time na Pangulo. Tingin ko naman kung hindi naman Pangulo si Duterte doon, hindi naman niya magagawa yun. Wala naman siyang lakas noon, mga kaklir. Nagkataon lang na Pangulo siya at hindi siya masaway-saway ni dating Pangulong Duterte. Diba? Sabi niya kasi diktador yan. kailangan tayong manindigan sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yon, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan niyo yan, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Totoo naman, mga kaklir. Tignan nyo as early as September 26, 2022, yan na ang tingin ni Kapersi kay Pangulo Marcos Jr. Up to now, ganun pa rin ang Pangulo Marcos Jr. Diba? Hindi violente ang Pangulo. Hindi lang pagpune. Binabanata na nga, diba sa New York? Hindi sila makahinga ron sa protestang isinalubong sa kanila. Hanggang sa papauwi na, nirarally pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Yeah. Hindi natin alam in the future kung meron. Di ba mga kaklir? Imagine nyo September 26 to. Pero parang nabasa niya yung mangyayari ngayong 2025, 2026. Di ba? Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, di ba? Kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, abay ulitin ko, si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero, pag dumating ang sandali na gagawing masamang balakin labang kay Marcos para mailuklok sa pwesto ang isang Duterte, abay magmamarcos ako, mga kaibigan. Yun lang masasabi natin. Matatandaan ninyo ang Integrated Bar of the Philippines sa panahon ni Digong, tikom din ang bibig niyan. Ang mga judges, yung mga mangilan-ngilan, mga kaibigan, natatakot nila o napapakiusapan nila para magdiin sa mga tao na inaakala nilang magiging sagabal sa kanilang mga plano. Hindi ba? Ginawa yan laban sa media, laban sa ABS-CBN, sa Rappler, mga kaibigan. Kahit na ako, hindi ko kursunada yung Rappler, kailangan kong tumindig para sa karapatan ng mga katulad nila. Katulad ng ABS-CBN, marami rin akong issue dyan. Nung hindi pa sila, di ba? Hindi pa sila ginigipit. Pero nung ginipit na, kailangan ko manindigan sa tama. Tama ba yung ginawa o mali? Di ba? Di ba, kung tama hindi tayo kikibo. Pero kung mali ang ginawa, hindi pwedeng hindi tayo magsasalita. Ang sabi pa ho nila, nothing can guarantee a vibrant democratic society more than an independent judicial system. In the same manner, ganun din ang media. Mas lalong walang makakagarantya sa malusog na demokrasya sa ating lipunan kung walang media, mga kaibigan. Hindi ba sabi nga nung isang naging presidente ng Amerika, si Thomas Jefferson, kung hindi... Okay, mga clear, di ba? Nakita natin kung paano nabasa ni Kapersi Lapid yung balak, yung balaking kamkamin or agawin yung pwesto kay Pangulo Marcos Jr. Diba? Sa aking tingin, may alam si Kapersi Lapid pero hindi niya ito dinediretso. Pero kung mapapansin niyo sa words niya, di ba? Kung aagawin, imagine niyo mga kakaupo pa lang nila Pero bakit ang top ni Kapersi Lapid is kung aagawin ang pwesto na ito kay Marcos ako. Di ba? Hindi niyo ba napansin kung ba't ganito? Di ba? Sabi niya, ang taong ito hindi nambebenga, hindi
hindi sumasagot, hindi ang tawag doon, hindi bengatibo si Pangulo Marcos Jr. Yun sabi niya, di ba? So, hindi ba niya pinaparamdam sa atin as early as September 26, 2022 na ang mga Duterte ay may binabalak na masama kay Pangulo Marcos Jr. At, sabi niya, di ba? Kaya lang mabait. Hindi, kahit anong gawin mong paninira, hindi kumikibo. Hindi kaya sinasabi dito, tingin lang, kayo mag-analyze mga kaya, tulungan niyo ako. Hindi kaya niya sinasabi dito na we have to help our government from these people. Diba? Who want to grab the power from the incumbent president. At pwede kaya na dahil na pinapalutang niya ito as early as September 26, 2022. Kasi matalim yung salita niya ni Ka Percy kung aagawin no kay Marcos ang pwesto, kay Marcos siya. Hindi ba ito in a way na alarming sa mga Duterte at that time? At yung nagbabasa lang ako mga kailan. Dahil baka makakuha ng simpatya si Ka Percy Lapid sa mga tao dahil napopromote niya si PBBM na mabait, hindi nambebenga, hindi bengatibo, hindi gumagante. Ganun niya inilarawan si Ka Percy maraming nakikinig. Diba? Kasi kung sinabi niya ito as early as September 26, 2022, hindi ba makakasira si Ka Percy sa mga plano? Kung siya man ay nakadinig man ng anumang klaseng plano. Tumbok kasi mga kaklir, tumbok na tumbok Yung sinabi niya, tumbok na tumbok tungkol sa pang-aagaw ng pwesto. Diba? Sige nga, ulitin na natin ng konti mga kaklir. Kasi ang liwanag kasi. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan. Diba mga kaklir? Hindi ba ito alarming at that time? Kasi, although plano na ito before, kung plano na ito before, pero inuumpisahan nilang lutuin pagkaupo, June, July, August, September. Di ba yung nilulutong ito, mga kaklir, kung ibinubunyag ni Ka Percy Lapid, baka mapanis. Di ba? Kaya yung tao na pwedeng magpanis sa plano na ito, kung mga kaklir, dapat mawala. Di ba? Kaya, hindi ko alam kung timing lang ba. Kasi parang mga kaklir, tell me, kung meron na kayo nadinig, although syempre ugong-ugong lang yung iba, hindi katulad nung sinasabi ni Ka Percy, na ito, parang wala akong nadinig na iba kahit sa mainstream mga kaklir, na ganitong mga pananalita. Diba? Kaya kung iisipin mo, bakit parang nabasa ni Ka Percy yung mangyayari ngayon? Bakit niya nabasa yung planong pagpapatalsik? Diba? Yung planong pagpapatalsik, gibain, agawin ang posisyon kay PBBM. Bakit niya nabasa as early as September 2022? So, diba? Kung isipin mo, panira ba? Yun lang. Kasi syempre mga kakli, sabi ko nga, every now and then, wala akong nadidinig na iba na nagsabi ng ganitong plano. Well, they can deny that. They can deny that. The Dutertes, they can deny that. Kasi hindi naman tayo nag-judge dito mga kakli. Ito ay atin lang hinihimay-himay ang sinasabi. Ang sinabi ni Ka Percy nung siya ay nabubuhay pa. Diba? Kasi September 26, 2022, pinaslan siya October 3, 2022. Diba? Medyo malapit. Malapit yung date. Pero ayaw natin ibintang kahit kanino. Dahil wala tayong personal knowledge doon mga kakli. Kaya lang minsan nagtitinignan natin yung timing, di ba? Eugene, nandiyan ka ba? Di ba parang tingnan nyo, di ba? Para bang bakit niya nalaman ito? Or bakit niya ito nabanggit noon? Yung mga nabanggit na noon, na balak agawin yung pwesto, in a way, nagmamanifest. As early as January 2024, gusto na pabaksakin ni dating Pangulo Duterte, si PBBM, sa unang maisug rally. Di ba gusto niya, nagtatawag na siya ng mga sundalo nun sa kakapulisan Sa unang rally At nandoon si
VP Sara. At tingin ko lang aking pakiramdam lang, hindi naman ako parte pa ng gobyerno at that time. Ang tingin ko, since yun yung launching ng bagong Pilipinas para maging maayos ang mga taong gobyerno sa kanilang pagsisilbi sa kapwa Pilipino, sinabayan ng maisog. Yung launching, ang laking, ang laking kaganapan. Ito basahin natin. Ang laking kaganapan nung bagong Pilipinas, ang laking launching nito para i-boost ang mga taong gobyerno na dapat huwag kayong tamad, dapat magpasipag kayo, dapat huwag kayong iritable, magbigay kayo ng magandang serbisyo sa kapwa nyo. Yun yung pinaka idea, yun yung pinaka goal ng bagong Pilipinas. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Di ba? Para lahat tayo bilang public servant, ang pagsilbihan natin ay yung ating mga constituents, yung ating kapwa Pilipino, ang ganda. Pero, itong magandang launching ng bagong Pilipinas, giniba. Pinilit gibain ng First Maisog Rally, kung saan niya pinangalanang gumagamit ang Pangulo ng droga. Pinag-usapan ang Maisog Rally. Sinapawan yung magandang launching ng bagong Pilipinas. Yung kabutihan, yung pinaka-main goal para maging mabuting public servant, nang ibabaw yung mga salita ng mga kademonyuhan noong Maisog Rally. Puro mura. Puro bintang. Di ba? Puro paggigiba. Pansinin niyo, kapag may magandang gagawin ng Pangulo, sinasabayan nila. SONA, di ba? Nagpalabas sila ng nung fake na pulburon video. Pansinin niyo yan. Pansinin niyo yan. Di ba? So instead na pag-usapan sana yung bagong Pilipinas para umunlad. I mean, kahit pa paano yung mga tao magsilbing inspirasyon itong bagong Pilipinas sa mga public servants na maging maayos kayo. At kumbaga, pag ano kasi mga kakri, pagka good ang vibes mo, maganda yan sa lahat ng Pilipino di ba? Good vibes. Di ba? Pag nakita mo na, yung gobyerno dapat maging maayos. Naku, kami din bilang Pilipino, ay dapat maganda rin ang pagsuporta natin sa gobyerno kasi dapat i-push natin sila para sa mas magandang pagtatrabaho. Di ba? Ang ganda ng alhikain ng bagong Pilipinas. Pero, hapon yun nilaunch, gabi, ngayon, namamayagpag ang pagmumura ni dating Pangulong Duterte. At balak na siyang ipa-resign ng mga Duterte. Diba? Anong klase? Anong klase? Pinigilan ba yan ni VP Sara? Hindi. Bakit? Mukhang lumalabas talaga. Mukha sa ating nakikita sa timeline planado. Baka yon ang nahagip na info at the time, noong September, nitong si Ka-Percy Lapid. Imagine niyo, Maisog 2024 yun, January 2024. Diba? Full blast na yung paninira sa Pangulo Full blast. Pero si Pangulo, kahit siraan siya, nung first Maisog Rally, nagbeso-beso pa kay VP Sara. Hindi niya inisip na, iba yung tatay, iba yung anak. Kaya tama si Ka-Percy Hindi bengatibo. Diba? Kahit siraan mo, hindi gumagante, hindi nagmumura, hindi nagbabanta. Pero naunsyami, napigil yung balak. Tingin ko ang isa sa pinaka balak na hindi natuloy at medyo ikinaunsyami, mga kaklir. Ito, tingin ko lang. My take. Nung hindi siya pinayaga maging DND Secretary, ito si VP Sara. Binigay kay Secretary Gibo, di ba? Hindi binigay kay VP Sara. At isa ito ikinainis niya, mga kaklir. Isa ito sa ikinainis ni VP Sara at nalaman natin ito, di ba, doon sa kanyang press briefing. Parang tatlo yung kinainis niya Yung hindi binigay sa kanya yung DND Secretary na kahit daw ipinangako sa kanya before the elections. Pangalawa, yung paggamit niya ng chopper everyday. Everyday. Pinakita ko na ba sa inyo ulit yun? Tika na po nagamit siya sabi niya, siya daw dapat ang priority niyan. Hindi ang sino man. Wait lang Nahanap ko tuloy. Wala na tuloy. Basta nasa press briefing ito, mga clear. Nasa press briefing niya ito, nung kasabay yata ito nung I want to cut his head. Yun, nandoon yun. Nandoon yun. Inamin niya na nagalit, nainis siya dahil meron mga pangako, dati daw, si Pangulong Marcos Jr. na hindi tinupad. At kasama doon yung pagpapagamit ng chopper every day. Every day. Okay? Tuloy tayo dito. Sige po. Sa mga hindi pa nakaparinig. Tandaan ninyo, sapagkat
hindi na kailan pa man dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae. Mga Mga klitinan nyo to ha, may nakita ko ngayon lang ha. Hindi rin pala siya gumalang mga clear sa pari. Ayan o. Kasi parang bumabatikos eh. Mayor Sara, this is 2017. Mayor Sara Duterte to CBCP's Villegas, you are worse than 100 President Dutertes. Yan sabi niya. Declaring she is not a fan of President Duterte and that the letter she wrote is not biased commentary. Mayor Sara Duterte on Friday accused Archbishop Socrates Villegas of Lingayen Dagupan, President of Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, being truly, madly, deeply worse than 100 of President Duterte's. Diba? You preach about freedom as if you invented it, as if it is your gift to us. Let me tell you what freedom is. It is also to live a life that is free from your selective moral standard. That this is what the meaning of EDSA is. Diba? Oo. 17 to Sabi niya dati, 31 years after EDSA 1986, I hear our people ask, what shall we celebrate? What is there to celebrate? By the corner of the EDSA and Ortigas, I want to sit and weep as I remember the 4 glorious days of the February 96, now dimmed. The glory now flickers in the darkness of fear and terror. The songs, si Villegas pala, nagsabi nito, mga clear, no? About the EDSA. Tapos, hindi ko na maintindihan to. Okay. Okay, take out my pen. Basta yun to, inano niya. Binatikos niya mga clear, itong si Father. So, ganito siya magsalita. Okay, basahin ko muna ito mga clear. Kaya pala gusto nilang agawin ang kapangyarihan dahil marami pala silang tinatagong kabulukan at kasakdal-sakdal na kanilang mga ginagawa noong kapanahunan ni Carton. Actually, mga ka-clear, di ba? Sinabi ko naman sa inyo, kahit naman itong Martires, Ombudsman Martires, pinaalagwan niya kasi yung paggamit ng confidential funds at pinaalagwan niya yung hindi pagre-report ng confidential funds. Dahil sinabi niya, pag confidential funds, hindi kailangan talaga ang resibo. Now, we are now asking, di ba? Ombudsman Martires, how did you report and audit or liquidate the confidential funds given to your office? Kasi sabi niya, hindi daw kailangan na resibo which is wrong. Hindi tama yun. Meron dyan Circular 2015-01 kung paano i-report ang confidential funds. At pinakita ko na sa inyo dati, mga kakli, yung video din, ang interview kay Senator Lacson, kung saan, ang pag-liquidate nito, dapat nasa sealed envelope para anytime na kukunin at titignan ng COA, meron kayo papakita na totoong mga, kung alias man yan, may totoo talagang transaksyon. At ipakita mo din kung ano ang naging operation, kung saan naging successful, kahit pa paano, saan nagamit, without divulging. At kung tatanungin ka man ng House or Senado, you can tell it kahit sa executive session, yung sabi natin parang hindi malamin ng publiko. Lalo na kung security ang concern na yan. Diba? So, dito pala mga kakli, sabi ko nga, sino kaya talaga ang nag-interest sa buhay ni Kapper Silapid, diba? mga kaibigan, alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan. Yun. Hindi kaya alarming yon na kailangan nating manindigan. Yung words na bilanggit na ito ni Kapersi na para niyang inuudyukan yung mga Pilipino na manindigan tayo. Para sa kanya, hindi dapat pumalit si VP Sara kung aagawin man ang pwesto kay PBBM. Diba? So, hindi ba alarming yun at the time kung nagpaplano talaga sila? At mukhang binubunyag agad, napakabilis, napakaaga ng pagbubunyag. Baka masira yung niluluto. Kasi binubunyag na ni Kapersi at the time. Sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yun, papanig ako kay Marcos. Kung darating yun, mga kakli, di ba? Kung darating yung ang aagaw nila ng pwesto, papanik siya kay Marcos. Di ba? Kung ikaw talaga ay mayroong masamang balakin, mga kakli, at niluluto mo yan, sinisira na yung pagkain. Yung niluluto, sinisira na ni Kapersi. At nagbibigay pa siya ng alarma sa mga tao na mag-ingat tayo. Kasi kung darating ang ganitong balak, manindigan tayo, mamili tayo, ang piliin natin si Marcos. Yun ang sabi. So, di ba? Parang alarming talaga. Para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan. Di ba? May warning Tandaan ninyo yan. So, kaya tingin ko may nakuhang info ito
At baka hindi nagustuhan. Kung mga klira, lagi tayo sa kung. Kasi at the time, di man natin alam kung anong information na nakuha ni Ka-Percy. Pero meron na siya sinisiwalat sa atin. Diba? So, yun lang. Diba? Mga kaibigan, kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito eh. Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpuni. Sino yung naging marahas kay Ka-Percy? Banata na nga, di ba sa New York? Hindi sila makahinga ron. Sa protestang isinalubong sa kanila hanggang sa papauwi na, nirarally pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, di ba? Kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin nyo ko kung sino ang karapat dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, abay ulitin ko, si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero pag dumating ang sandali na magawing masamang balakin labang kay Marcos para mailuklok sa pwesto ang isang Duterte, abay magmamarcos ako, mga kaibigan. Yun lang masasabi natin. Di ba? Very alarming at that time yan para sa mga Duterte. Kung as early as September, pinlano na yan at nahagip ng tenga ni Ka-Percy.